Hello everyone! Isa na namang ulam ideas ang aking i-share sa inyo. So tara, samahan niyo ako magluto. Meron ako ditong patola sa ayan. Kung mapapansin niyo medyo may brown yung ibang patola. Pero hindi yan sira. Ano lang siya, medyo lamog lang yung isang piraso. So sinama ko na rin kasi sayang naman kung itatapon ang mahal ng mga bilihin ngayon, lalo ng mga gulay. So ayan. Meron din tayo ditong karne ng baboy. So ayan, na-chop na natin yan ng maliliit lang. Kasi sasahog lang natin yan dyan sa patola. So ayan. Konti lang yan kasi alam nyo naman, mahal lahat ng mga bilihin ngayon. So, ang importante may sahog tayo. At syempre, ito naman yung ating mga sangkap. Meron tayo dyan siling labuyo, siling green, syempre sibuyas, bawang, pampalasa. At syempre, maraming kamatis. Pag mga gisa-gisang gulay na ganito, talagang nilalagyan ko yan maraming kamatis. So, ito na nga yung karne. Kailangan ipakuluan muna natin yan pa hanggang sa lumambot kasi nga, isasahog lang natin yan sa gulay. So, yung gulay na yun, patola, mabilis lang yan maluto. Kaya, kailangan malambot na yung ating karne. Igigisa din natin yan. After natin yan, mapakuluan sa ayan. Kaya antayin natin yan matuyo yung tubig at syempre igigisa muna natin yung karne para ma-toasted kasi gusto ko ito toasted. So ayan, dahil tuyo na yung tubig, lalagyan ko yan ng mantika. So ayan, nalagyan ko na yan ng mantika, hindi ko na napakita sa inyo. At syempre igigisa natin yan hanggang sa mag-toasted dahil gusto ko talaga kapag sinasawag sa mga karne, ayan, toasted siya. Sa gulay pala, kapag sinasawag sa gulay, toasted siya. So, ayan, sobrang toasted na yun, kaya medyo malilit na yung karne. Okay lang yung importante may sahog. So, ito na nga, ginisa ko na rin sa mga sangkap yung ating karne. So, yan, para talaga namang malasang-malasa yung ating gulay. So, yan. At syempre, ito na nga, ayan, gisa-gisa natin yan, yung karne at yung ating mga sangkap. Bago natin yan lalagyan ng tubig. So, yan, gisa-gisa lang ng saglit. O, diba talaga namang sahog pa lang at sangkap pa lang talaga namang nakakatakam na. So, ito na nga, nalagyan ko na yun ng tubig. At syempre, gusto ko kapag ganito, medyo maraming tubig kasi kaya, yan, medyo maraming tubig nilagay ko dyan para talaga namang may sabaw. So, ayan. Kaya kung mapapansin nyo yun, diba, mamula-mula yung sabaw kasi nga maraming kamatis ang ating nilagay. At syempre, pinalambot natin yung kamatis, durog na siya kaya talaga namang lumabas yung kanyang katas kaya naging ganyan yung sabaw niya. So eto na nga, dahil kulo na yan, nilagay ko na rin yung ating patola. So ayan, o diba, konting halo-halo lang yung mabilis lang maluto ang patola kaya ayan, luto naman na yung ating karne at syempre talaga namang yan, halo-haloin natin yan para talaga namang pantay yung lasa niya dahil yung ating pampalasa ay nilagay ko na rin dyan. So yung sili naman, optional lang yan. Kung hindi kayo nagsisili, pwede naman wag nyo nalagyan kasi ang importante dyan, malasang malasa yung ating gulay dahil sa ating sahog at syempre sa kung paano natin niluto. So ayan, ganyan lang kasimple, ganyan lang kadali lutuin ang ulam na ito. So ito na nga, ayan, luto na. O diba talaga namang mabilis lang lutuin. So ayan, medyo madami talaga yung sabaw nilalagay ko. Pero depende pa rin yan sa inyo kung anong gusto nyo, kung maraming sabaw, kung konti lang, kung yung paghalo ng karne toasted or hindi, depende sa inyo kasi may kanya-kanya nga tayong pamamaraan ng pagluto at may kanya-kanya tayong panlasa. So itong sinishare ko sa inyo ay base lamang naman ito sa aking pagluluto. So ayan, kasi ganyan yung paraan ng aking gusto sa pagluto ng ganitong ulam. So ayan, ito ang aking ginisang patola with pork. Yan ang aking ulam ideas. Thank you for watching everyone.